Parvo season na naman, lalo na sa mga pusa natin. Hi guys, Doc Ara here. Kung makikita nyo sa screen, this is a positive test kit from a patient of ours na nag-positive for Parvo. So ano nga ba yung Parvo sa pusa? Yan tawag na FPV or Feline Panleukopenia Virus or also known as feline distemper or feline parvo. Ito ay severe at fatal viral infection, meaning virus ang nagkakos nito. So, ang mga tinatarget itong virus na to is yung mga rapidly dividing cells, including yung intestines or yung mga villi natin, and also yung bone marrow ng mga pusa. Actually, itong virus na to, ang FPV, is very resilient. Ibig sabihin, sobrang sturdy ng virus na to na kaya niya mabuhay ng 1 taon sa isang surface kapag hindi siya na-disinfect na maayos. So, kaya mabilis rin makuha ito kung saan-saan ng mga pusa natin. Madalas na apekto nito ay yung mga pusa or mga kuting na walang bakuna. So ano nga ba yung mga simptomas nito? Pagtatae na may dugo, dehydration, paghina ng kain, may fever, pagsusuka. Paano ito nakukuha? Through direct contact sa infected poop ng ibang pusa, pwede rin indirect contact, kuwari sa mga surfaces na infected ng virus, or kaya other items like food bowls, litter box, floor, cement, kahit saan ikaw, kahit mismo ikaw nagdadala ng virus sa tsinelas mo, sapatos mo, damit. Pero bakit ko nga ba nasabi na Parvo season na? Usually kasi dumadami yung cases kapag umuulan. Bakit? And since very resistant nga yung virus natin, kaya nyo makasurvive sa mga ganitong mga damp environment, mga basang environment, tapos hindi pa nadidisinfect, prone talaga yung transfer of the virus itself. It can survive 2 months to a year sa isang damp area or basang area. Mas poor rin yung sanitation natin when it comes to wet season kasi mas madalang ipag-disinfect. Tapos dumadami yung mga rescue and sheltered kittens sa isang lugar since naghahanap sila ng matitirhan. So, mas prone sa transfers. And since wet season nga, mas immunosuppressed or stress yung mga pusa natin. So, mas prone sila magkasakit talaga. Parang sa tao na tayo, pag wet season or nagpapalit ng temperature, nagkakasipon, di ba? So, Doc, ano ba yan? Paano ito maiwasan? Of course, vaccination is still key. Yung 3-in-1, 4-in-1 natin, go ask your veterinarian kung anong protocol na pwede sa pusa mo. Lalo na pag wet season, disinfection is key. Tapos if meron kayo suspected cat na may gantong simptomas, isolate sila at ilagay sa isang lugar lang at i-observe. So again, if you have other concerns regarding your cat, don't forget to consult your veterinarian.